Hello everyone! So in this video guys, i-share ko lang sa inyo isa sa mga possible reasons or cause ng headache. Depende kasi yun, 'di ba, kung dito mo nararamdaman, kung dito sa around ng forehead or kung saan man, or kung nagva-vary ba siya, kung lumilipat-lipat, kung ano yung severity ng headache or kung ano yung level ng pain na nararamdaman mo. And then ako, 3 years ago, meron ako naramdaman na headache na dito ko siya consistent na na-feel dito sa part na to, sa likod na yan. And hindi siya nawawala kahit inuman ko ng Biogesic or ng kung ano man na mga paracetamol na common na iniinom lang naman sa mga common na headache. Nag-worry ako kasi hindi siya nawawala. As in, tapos dito pa siya sa likod na to. And kung magsi-search ka, meron mga ibang interpretation ng headache dito sa part na to. And then, merong mga nakakatakot or mga connected na sa ibang sakit. So, ang ginawa namin is nagpa-CT scan ako. Since cover naman ng card namin 3 years ago, is nagpa-CT scan ako. Just to be sure lang. Kasi kasagsagan rin noon nung I mean, ang nangyari kay Isabel Granada. So, nung time na yun, medyo halos umiiyak na nga ako bago ilabas yung result. And thanks God is okay naman siya. Okay naman, wala naman siya nakita. And thanks God for that. Ang ginawa namin, nag-consult ako sa neuro and sa IM. And then, sinuggest noon na cervical, x-ray, yung ine-x-ray yung neck. Kasi dito daw yung nagkukos yung headache ko. So, baka may connected siya dito sa part ng aking neck. So, ang naging result nun is meron akong straightened cervical lordosis. Ibig sabihin, yung neck natin dito, instead na curve siya, yung sa akin is nag-straight. Kaya nagkakaroon siya ng pain dito sa part na to. Kasi yung distance ng mga buto-buto doon, kumbaga is nagkakaskasan or nagkakatamaan, wala na siya sa proper place. Kaya ang cause niya is nag-headache ako dito, minsan umaabot dito sa balikat. As in, sobrang sakit, hindi siya nawawala. And then, ang ni-require sa akin doon, na gamot lang, is mga pain reliever. And in-advise din ako na kailangan ko magpa-therapy para mabalik nga yung curve dito sa neck ko, para mawala na rin yung discomfort na nararamdaman ko. Tapos, 3 years ago na yan, naging okay, nawala na yung headache ko, and nag-x-ray din ulit, is may curve na ulit yung buto ko dito sa my neck. Tapos, ito naman, this past few weeks, may naramdaman na naman akong headache, pero syempre, nasa BPO ako, so, nagtitink ako na, natatakot ako na baka dahil sa stress, or sa kulang sa tulog, yung mga ganun. Tapos, hindi din siya nawawala na naman. And syempre, nalimutan ko na din kung anong klaseng pain yung naramdaman ko 3 years ago. So, ang ginawa namin is, nagpa-consult na naman kami, IM, family doctor, yung mga ganun. And then, nakwento ko nga yung history ko. And then, sinuggest ulit sa akin na, sige nga, itry mo na magpa-x-ray ulit. Cervical x-ray. Actually, ang mga ginawa sa akin, mga laboratories tungkol sa dugo. And then, cervical x-ray. And then, last day, nakuha ko na yung result. Actually, ngayon, sobrang sakit pa din. Hindi nga ako nakapasok ngayong araw kasi yung discomfort talaga nararamdaman ko dito, consistent talaga. As in, alam mo yun, yung dito, ang sakit dyan. Tapos, kahit umiinom ako nireseta kasi sa akin last day, is Norgesic. Paracetamol din yun. Before no, nagpa-paracetamol na ako na Biogesic, pero hindi talaga naaalis yung pain. Tapos, ito yung naging result niya. Yan. Same pa din. Straightened cervical lordosis. Yung pala bumalik yung dati ko. And ito guys, yung itsura ng x-ray film. Pag meron kang straightened cervical lordosis. Yung instead na may curve sa neck is nag-straight siya. Ayan. Ayan. Itong buto na to sa neck, straight siya. Ayan. Na kung tutusin, dapat pa ganito siya. Kasi, ganyan. Ito, yan. Yan, nagkakaroon siya ng impact dyan. Kumbaga siguro nagkakatamaan. Actually, hindi ko pa siya napapatingin sa ortho or sa rehab doctor. Before kasi rehab doctor yung nagtingin sa akin. Ayan, in-explain niya sa akin yan kung bakit siya nagkukos ng headache. And then,
Kaso nag-ikot-ikot kami nung nakarang araw, kanina, hindi ako makahanap ng rehab na accredited na ng health card namin. And then, yung mga rehab doctor din na nakuha ko is hindi rin siya accredited. So, ito nga, mamaya pala itatry ko mag-online. Kaya yun, ang nire-reseta pa lang sa akin ngayon is pain reliever, which is paracetamol. Pero yung pain kasi niya ngayon, hindi pa talaga siya nawawala. And share ko lang pala guys, 3 years ago, ang ginawa sa aking therapy is yung mga ganyan, yung parang ibabalik ang sakit, ibabalik yung curve ng neck mo. Tapos may ginagamit din ako noon na rubber. Sasampay mo siya dito sa around your neck, sa likod. Rubber. Tapos parang igaganyan mo siya. May bilang yon, may count, tapos rubber yon. And then may ginagamit din sa akin na machine dito. Tatapal dyan sa likod ko, sa upper back. And then para siyang mga gumagapang-gapang na langgam. Yun, may per session yata. Meron kasing per session, meron per package. Depende sa ibibigay sa'yo ng rehab doctor. So, ayun, share ko lang sa inyo para if ever lang may pain kayong mararamdaman na ganun, at least may idea kayo. Though, hindi siya laging pag-pain dito guys, is ganun yung cause na nag-straight yung butong mo dito. Iba-iba. So, mas maganda nagpapa-check up kayo. Ang mga doktor kasi na una kong pinuntan sa ganyan, IM, internal medicine, neuro. Before, natingnan ako ng neuro kasi syempre related sa ulo. Ang ginawa pa nga sa akin nun, tinest pa nga ako yung sa dila, kung nakako-open ko daw. Bato yung tungkol naman sa mga stroke or yung mga ganun, pinatinest din ako ngayon, ganun ng neuro. Thanks God, okay naman. And ayun nga, ang naging cause, straightened, cervical, lordosis, yung tawag niya dito. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo guys. And share ko din sa inyo if ever na mag-undergo na ako ng therapy, pero hindi ko alam kung mapapagawa namin siya ngayon. Tinatry kong mag-home na lang, pero yung mga machine kasi na ginagamit nila, and syempre yung exercise na kailangan, mas maganda pa rin talaga yung merong advice ng doctor, ng mga therapist, ganun. Napaka-discomfort talaga dito sa likod. Sobrang sakit. Tapos, pag nakahiga ako ngayon, ang ginagamit ko, dati, merong pillow na, yung may curve sa ganito. Pero, peki kasing nabili ko, kaya ngayon, wala na yung curve. So, meron akong ginagamit ngayon na stuffed toys lang, na hinihigaan kung ganyan. Pero, hindi ko pa siya alam kung talagang ganun yung advice. Pero, pag may ganun kayo, mas maganda na mag-consult kayo sa mga specialists. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.